Mahigit 10,000 set ng Christmas lights ang pinagsisira ng Department of Trade and Industry matapos mapagalang substandard at hindi sertipikado ang mga ito. Tuloy naman ang inspeksyon ng ahensya sa ilang supermarket kasama sa Senate Committee on Trade and Industry Chairman Bam Aquino para i-monitor ang presyo ng Noche Buena items. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Rafi, iniimbestigahan pa rin ng DTI ang 4 na grocery stores at supermarkets na nadiskubring nagbebenta ng Noche Buena items ng higit sa itinakdang suggested retail price o SRP kamakailan. Bagaman nagpadala na raw ng written explanation ng mga ito, kailangan pa rin daw nilang masigurong may basehan ng taas presyo. Kung hindi, profiteering ang malamang na ikaso sa kanila. Inirarason daw, Rafi, ng mga retailer ang mahal na pasa sa kanila ng mga supplier. Sa pag-ikot naman ng DTI, kasama si Senate Committee on Trade and Industry Chairman Bam Aquino sa ilang supermarkets, sakto na sa SRP ang mga Noche Buena product. Ang ilang items nga, mas mababa pa sa SRP ang presyo. Pero patuloy pa rin daw silang magbabantay para hindi maabuso ang mga consumer ngayong papalapit na ang Pasko. Samantala, Rafi, kanina lang din, sabay-sabay namang dinurog ang mahigit 10,000 sets ng mga hindi sertipikado at substandard Christmas lights na nakumpiska ng DTI. Aminadong DTI, taon-taon na lang daw nilang problema ang paglipanan ng mga peking Christmas lights. Masyado raw kasing mababa ang hanggang 300,000 pisong multa sa mga mahuhuling importer na nagbebenta ng substandard Christmas lights. Gumagawa na raw ng hakbang ang Senado para itaas ito. Kung si DTI Secretary Gregory Domingo ang tatanungin, hindi dapat bumaba sa 1,000,000 piso ang multa para madala ang mga masisitang importer. Rafi, madali naman daw malaman kung peke o hindi ang bibiling Christmas lights. Kung mura, magduda na. Kailangan ding maging metikuloso sa pagbili. Hanapin ang ICC hologram sticker at tandaan, sticker ang ICC mark at hindi naka-imprenta sa packaging ng produkto. May serial number din daw ito kung saan nakalagay rin ang pangalan ng manufacturer at importer. Palatandaan ding peke, Rafi, ang Christmas lights kung sobrang nipis ang wire nito. Pati ang plug, madaling masira at mayupi. Paalala rin ng DTI, Rafi, na huwag kalimutang humingi ng resibo as proof of purchase. Kailangan ito sakaling may reklamo ang consumer. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rafi. Julius, nabanggit mo na, paulit-ulit na itong problema nga ito. Meron bang paraan para pagdating pa lang sa Pilipinas ay ma-check na para hindi na ito makarating sa merkado o mahirap itong gawin, Julius? Ang binabanggit sa atin, Rafi, kanina ng DTI, close coordination naman sila sa customs. Sa ngayon nga raw, talagang naghigpit ang customs para makapasok itong mga ganitong klaseng kontrabando. Ang binabanggit rin naman ng DTI, mas naghigpit naman din daw sila sa monitoring. Nagiging sistero kasi dito, Rafi, yung ilan sa mga importer na kalimitang nasisita, nagpapalit lang daw ng pangalan ng kanilang kumpanya at patuloy pa rin daw sa kanilang operasyon. Kaya nga ang sabi ng DTI, itong bagay na ito ang tututukan nilang mabuti, Rafi. Okay, maraming salamat, Julius Segovia.